Simulan na po natin ang ating kwento. Sa bukirin ng Sinawahan nakatira ang mag-amang Rubin at Buknoy. Ulila na sa ina ang batang si Buknoy dahil kapapanganak pa lamang ito ay namatay na ang kanyang ina. Wala din itong kapatid dahil hindi nga ito nasundan pa. Tanging pagsasaka ang ikinabuhay nitong si Rubin. Lagi din niyang kasama itong si Buknoy sa lahat ng kanyang lakad dahil sila na nga lamang ang magkakasamang dalawa. Maraming mga alagang mga manok itong si Rubin. May mga baboy at kambing at bukod pa nito, may mga alagang panabong din na manok itong si Rubin. Paminsan-minsan tuwing linggo, bumaba ng tumana itong si Rubin para manabong. Ngunit kapag natalo agad itong uuwi dahil kakarampot na nga lamang ang dalang pira nito. Ginawa lamang ito ni Rubin para makapaglibang paminsan-minsan. Ang isa sa mga pinoproblema ngayon nitong si Rubin, ang nagmamay-ari ng kanilang lupain na tinitirhan. Dahil pinapapaalis na sila nito. Dahil plano ng may-ari na gagawing sakahan ang lupain ito. Kaya laging balisa at laging nag-iisip itong si Rubin. Uwi ka pa ng nagmamay-ari ng lupa. Kung ayaw nilang umalis, kailangan nilang magbayad sa maliit na lupain na iyon ng 300,000 piso. Sa isip nitong si Rubin, wala nga siyang 1,000, 300,000 pa. Saan naman siya kukuha ng ganong kalaking pira? Kaya namuo ang galit nitong si Rubin sa may-aring si Aling Milagros. Sa kabila ng lahat ng kanyang kabaitan sa ginang, nagawa pa nitong palayasin sila. Kung may iutos ang ginang sa kanya, kahit walang sahod, ginagawa ito ni Rubin dahil nga nakatira lamang sila sa lupain nito. Ngunit nagbago ang lahat na ito nung isang araw nang mawala itong si Buknoy doon sa tabi ng ilog. Pinaglaruan ang bata ng mga engkantong alkantar. Kinuha ito at dinala sa kanilang kaharian. Buong araw na naghanap itong si Rubin. Iyak na ito ng iyak. Walang ibang pinaghihinalaan itong si Rubin kundi ang mga engkantong naninirahan doon sa mga kagubatan at batuhan. Hindi pangkaraniwan na biglang mawawala ang kanyang anak ng gano'n na lamang. Ilang oras niya itong hinahanap sa buong tabi ng ilog at doon sa mga batuhan. Ngunit wala talaga. Kung nahulog man itong si Buknoy doon sa ilog, makikita na sana niya ito. Kaya humingi agad ng tulong itong si Rubin sa isang albularyo. Agad na sinamahan ni Rubin ang albularyo doon sa may ilog. Gumawa agad ito ng mga orasyon at mga ritual para hanapin itong si Buknoy. Makalipas ang ilang sandali, paggabi na nang mapag-alaman itong si Tatay Aureo na kinuha ng mga engkantong alkantar ang bata. At hindi basta-basta mga engkanto lamang dahil malalakas ang mga engkantong alkantar. Kailangan pang gumawa ng malakas na mga ritual ang matanda para mapasuko ang mga engkanto. At hindi ito madali. Kakailanganin itong si Tatay Aureo ng ilang araw para magawa ang mga iyon. At hindi na makapaghintay pa itong si Rubin sa kanyang isip. Baka kasi mapahamak ang kanyang anak. Habang doon sa mundo ng mga engkanto, biglang nagkagulo ang mga alkantar nang mayroong isang matanda ang biglaang sumulpot at inagaw itong si Buknoy. Buong tapang na nakipaglaban ito sa mga engkanto hanggang sa tuluyang makuha ng matandang ermitanyo ang bata at dinala pabalik sa mundo ng mga tao. Doon sa loob ng isang kuweba, wika ng ermitanyo kay Buknoy. Buknoy, maaari ka nang makakauwi. Ligtas ka na galing sa mga masasamang engkanto. Isa akong lihim na kaibigan. Matagal ko nang alam ang buhay ninyo dahil magkakalapit lamang ang ating mga tirahan. Alam ko din ang problema ng iyong ama. May ipabaon ako sa iyo at matutulungan kayo nito. Ipapadala ko sa iyo si Bulanting, ang aking natatanging manok. Matutulungan kayo nito, Buknoy, sa lahat ng oras, pati na sa problema ng iyong ama.
Kahit na bata pa lamang itong si Buknoy, sa edad niyang 8, alam na niya ang mga pagsasabong dahil lagi itong isinama ni Rubin doon sa tumana para manabong. Maraming salamat po, Ermitanyo. Nag-alala na ngayon ang aking ama. Gusto ko lang makauwi. Ang wika ng batang si Buknoy habang may mga luhang tumutulo na sa mga mata nito. Agad na ibinigay ng Ermitanyo ang manok na bulanting kay Buknoy. Wika pa ng matanda. Ito ang magiging kasangga mo sa lahat na oras at pagkakaingatan mo ito, Buknoy. Umalis ka na at ito ang iyong tandaan. Huwag ka munang magpupunta doon sa tabi ng ilog. Delikado dahil alam kong balak ng mga engkantong alkantar na maghiganti sa iyo. Pagkakaingatan mo ang manok na ito, Buknoy. Pagkakaingatan mo si Uming. Ang manok na si Uming ay isa itong engkantong mandirigma na matalik na kaibigan nitong si Tata Felipe, ang Ermitanyo. Ngunit mayroon itong nagawang napakalaking kasalanan doon sa kanilang kaharian at ito'y pinaparusahan at pinalaya sa kanilang mundo. Ngunit ang kwento nitong si Uming, napagbintangan lamang ito ng mga engkantong may lihim na galit sa kanya. Kaya napunta itong si Uming sa mundo ng mga tao at nagiging kaibigan nitong si Tata Felipe. Ayon kay Tata Felipe, nasa mundo din ng mga tao ang nag-traidor nitong si Uming. Nagkatawan din itong manok at lumalaman sa mga pasako. Ang totoong pakay nitong si Akiro sa mundo ng mga tao ay patayin ang batang itinadhana na makakasama nitong si Uming at magbabalik doon sa kanilang mundo para mapigilan ang mga pangyayaring ito nitong si Akiro. Uunahan na niya itong si Uming. Bago pa sila magkita ng batang itinadhana ay patayin na niya ito. Ngunit nahirapan siyang mahanap ang bata kahit na may mga nakuhang palatandaan itong si Akiro tungkol sa bata. Ngunit dahil kay Tatay Felipe, nahaharangan nito ang mga kakayahan nitong si Akiro para matagpuan agad ang bata. Ang batang ito ay itong si Buknoy. May hinala na kasi itong si Tata Felipe na ito ang makakatulong kay Uming para makabalik doon sa kanilang mundo at mapawalang sala ang mga ibinintang sa kanya. Para makatiyak itong si Uming na itong si Buknoy nga ang itinadhana, kailangan na makalapit siya sa bata at makakasama niya ito. Kaya nagpanggap na din itong manok. Isa din sa dahilan ng mga ito. Nais na matulungan itong si Tata Felipe, sina Rubin at Buknoy sa kalagayan nila ngayon. Ayaw nitong si Tata Felipe na mapalaya sina Rubin dito sa lugar para patuloy niyang mabantayan ang mga ito. Habang doon sa kubo nitong si Rubin, pansamantalang nagpapahinga ang mga ito. Plano nila na muling balikan ang tabing ilog para muling pakiusapan nitong si Tatay Aureo ang mga engkantong alkantar na isauli na nila ang batang si Buknoy. Kasama din nila ang tatlong may mga kalaman din sa pakikipag-usap sa mga engkanto. Ilang sandali pa, umalis na ang mga ito doon sa kubo. Papunta na ang mga ito doon sa ilog. May mga nagawang ritual na itong si Tatay Aureo at susubukan niya ito ngayon. Habang naglalakad ang mga ito, napatigil itong si Rubin doon sa may puno ng kahoy dahil nakita nito ang kanyang alagang kambing na nakawala sa pagkakatali. Kaya wika nito sa kanyang mga kasamahan na mauuna na ang mga ito at susunod na lamang siya. Ngunit nang mapadako itong si Rubin doon sa mga damuhan, may nasipat itong isang bata ang naglalakad doon sa mga kakahuyan. Pamilyar sa kanya ang hitsura nito. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kanyang anak na iyon na si Buknoy. Nakita niyang naglalakad ito at may dalang isang panabong na bulanting. Hindi na nakapagpigil itong si Rubin. Mabilis na itong tumakbo papunta kay Buknoy. Tinawag na niya ang pangalan ng kanyang anak. Ganon din itong si Buknoy. Napatakbo na rin ito papunta sa kanyang ama nang makita itong si Rubin. Nang mapang-abot na ang mga ito,
Agad na nagyakapan ang mag-ama. Kapwa na paiyak. Ilang araw na din kasi na sobrang nag-alala itong si Ruben sa kanyang anak. Wala nga itong maayos na tulog dahil ang laging iniisip nito ay ang kanyang anak. Pati itong si Buknoy, panay nga ang iyak nito doon sa karian ng mga inkantong alkantar. Ang buong akala ng bata na hindi na niya makikita pang muli ang kanyang tatay Ruben. Saan ka ba nanggagaling, anak? Ilang araw kang hinahanap namin. Sobra na akong nag-alala sa iyo. Iyak ng iyak din itong si Buknoy habang ikwininto ang kanyang karanasan nang dalhin ito ng mga inkantong alkantar. At ikwininto din ng bata ang pagsagip sa kanya ng isang matandang ermitanyo. Sinabi din ng bata na bigay ng matanda ang dala niyang manok na magagamit nila sa pananabong. Napatitig itong si Ruben sa dalang manok nitong si Buknoy. Kakaiba agad ang kanyang naramdaman at batid niyang malakas ang manok na ito dahil sa kakaibang kaliskis nito sa mga paa. Mahahaba din ang mga bias nito na nakakalamang sa mga paluan. Walang ideya itong si Ruben tungkol sa matandang sinasabi ng bata. Ngunit 2 beses nang may nakita itong si Ruben na isang matandang hukluban doon sa loob ng gubat. Ang buong akala nitong si Ruben na baka napagawi lamang ang matanda doon sa lugar. Sa kanyang isip, maaring ang matandang iyon ang sinasabi ng kanyang anak. Agad na dinala ni Ruben ang bata doon sa kanilang kubo. Wika nitong si Ruben sa kanyang anak, Buknoy, huwag kang umalis, dito ka lamang sa loob ng kubo. Pupuntahan ko lamang sina Tatay Aureo para sabihin na nandito ka na. Nandoon sila sa may ilog para pakiusapan sana ang mga engkanto na isauli ka. Ngayon na nandito ka na, sigurado akong matutuwa din ang mga iyon. Tumango lamang itong si Buknoy at pagkatapos naglalaro na ito sa loob ng kubo kasama ang manok na bulanting. Habang itong si Ruben, mabilis itong tumakbo papunta doon sa may ilog para sabihin kina Tatay Aureo na nakabalik na ang kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na itong si Ruben doon sa kanilang kubo kasama ang grupo nitong si Tatay Aureo. Agad na nagtatanong ang matanda tungkol sa mga engkantong alkantar, kung anong uri ang mga ito at anong hitsura ang karian ng mga engkanto. Ayon sa sabi nitong si Buknoy na napuno ng mga kumikintab na bagay ang buong lugar. Ngunit tanging iyon ang kanyang napapansin dahil iyak ng iyak lamang siya doon sa mundo ng mga engkanto. Wika nitong si Tatay Aureo, napunta nga ang bata sa mundo ng mga engkanto, Ruben. May mga ikakabit ako kay Buknoy na mga pangontra para mahihirapan na ang mga engkantong alkantar na makalapit sa bata. Hanggang sa mapansin itong si Tatay Aureo ang manok na bulanting. Agad na nakaramdam ng kakaibang pwersa ang matanda sa manok na iyon. Tanong nito kay Ruben, Ruben, saan mo nakuha ang manok na ito? Nag-isip na lamang itong si Ruben ng magandang dahilan at minabuting hindi na sasabihin ang katotohanan. Ayaw niyang madagdagan pa ang kanyang mga isipin. Sa ngayon, masaya na siya na nakabalik itong si Buknoy. At nasasabik na siyang makita ang lakas ng manok na dala nitong si Buknoy doon sa sabungan. Nang makalis na sina Tatay Aureo, muling kinausap nitong si Ruben ang anak na si Buknoy tungkol sa ermitanyo, kung saan ang kinaroroonan nito doon sa gubat. Ang wika naman itong si Buknoy, ang natandaan niya na parang nasa loob sila ng isang kuiba. At nang makalabas na ang mga ito, bumungad sa kanya ang makakapal na mga kakahuyan. Susubukan ngayon itong si Ruben na hanapin ang tirahan ng ermitanyo doon sa kakahuyan. Gusto nitong si Ruben na makausap ito at personal na makapagpasalamat. Bumaba muna doon sa may lupa itong si Ruben kasama itong si Buknoy. Plano nito na ihabilin muna niya ang bata sa kanyang kaibigan na nandoon. Baka kasi matagalan siya doon sa gubat. At makalipas ang ilang minuto,
papunta na itong si Ruben doon sa kagubatan. Kailangan niyang makalabas sa gubat na ito bago ang pagkagat ng gabi. Dahil alam niyang hindi ligtas ang gubat na ito para sa kanilang mga normal na tao, lalo na pagsapit ng gabi. Ilang sandali pa nang makapasok na sa loob ng kakahuyan itong si Ruben, agad nitong hinahanap ang mga kuiba doon sa lugar. Dahil laging nagpupunta itong si Ruben sa gubat na ito para makakuha ng mga kahoy, may mga napapansin na siyang mga lugar na maaaring may mga kuiba. Agad niyang ginagalugad ang mga ito hanggang sa may mapansin itong si Ruben na parang may mga matang nagmamasid sa kanya. Hinugot na niya ang dala nitong mahabang itak. Alam din niya na may mga mababangis na hayop ang naninirahan sa lugar na ito. Ang kanyang iniisip, baka naispatan siya ng mga gumagalang hayop sa loob ng gubat. Dahan-dahan na umikot itong si Ruben at hinahagilap sa paligid ang maaring pinagtataguan ng nilalang na maaring kanina pa nakasunod sa kanya. Nakahanda na ang kanyang hawak na itak. Kanina lamang, may narinig din siyang mga kaluskos na parang may mga nababaling mga patay na sanga ng kahoy ang nasa lupa. Hanggang sa may naamoy itong si Ruben na sobrang napakabango sa kapaligiran. Nagtataka itong si Ruben dahil wala naman ito kanina. Biglang naamoy niya ang bango na iyon. Agad na ipinihit niya ang kanyang ulo para hanapin ang pinagmulan ng kanyang naamoy na iyon. Ngunit munti ka na siyang matumba sa lupa dahil sa gulat. Dahil sa kanyang paglingon, bumungad sa kanyang paningin ang isang nilalang na nasa kanyang likuran. Nakatayo at nakatitig ito sa kanya. Sobrang lapit na ito kay Ruben at hindi niya naramdaman ang ginawang paglapit nito sa kanyang kinatatayuan. Isang matandang huklupan at mayroong napakahabang mga balbas at buhok na kulay puti na abot na yata sa lupa. Gusgusin ang suot nito na mayroong mahahabang mga manggas. Ngunit mabango ang matanda na parang amoy ng isang insinso. Napapatras na itong si Ruben. Bit-bit pa rin niya ang kanyang itak. Inihanda na niya ang kanyang armas kung sakaling may gagawing masama ito sa kanya. Hindi siya magdadalawang isip na patayin ang matandang ito. Wika ng matanda sa kanya. Kilala kita, Ruben. Ilang beses na kitang nakikita dito sa gubat tuwing nangunguha ka ng mga kahoy. Hindi nga lamang ako nagpapakita sa iyo. Wala akong intensyon ng masama sa iyo. Kaya itago mo na ang dala mong itak. Ako nga pala, si Tata Felipe. Ano ang pakay mo dito sa loob ng gubat? Sagot naman itong si Ruben. Ikaw ba ang sinasabi ng aking anak na tumulong sa kanya doon sa mga engkantong alkantara? Tumawa lamang ang matanda kay Ruben at sagot naman ito sa kanya. Hindi ka nagkakamaling kaibigan. Ako nga ang tumulong kay Buknoy dahil naawa ako sa bata. Hindi nararapat sa kanya na parusahan ng mga alkantara sa ganoon na paraan. At ako din ang nagbigay sa manok na bulanting sa bata. Alam mo, Ruben, matagal na akong naninirahan sa gubat na ito. Nasundan ko na ang buhay ninyo, lalong-lalo na ang buhay ng anak mo. Isang pinagpalang bata si Buknoy. Isang itinadhana na magliligtas ng isang karian ng mga engkanto. Kaya binabantayan ko ang lahat ng mga kilos ninyo. Alam ko rin ang problema mo, Ruben, tungkol sa lupa ng pagmamayari ni Aling Milagros. Ang ibinigay kong manok kay Buknoy ay hindi ito ordinaryo. Makakatulong ito ng malaki sa inyo para mabayaran ninyo ang lupain na kinatitirikan ng iyong bahay. Kaya din kayong protektahan ng manok na iyon
laban sa mga kampo ng kadiliman. May isang nilalang ang galing din sa mundo ng mga engkanto at sobrang napakasama nito. Hinahanap ang anak mo para patayin. Kaya simula sa araw na ito, kailangan mong bantayan ang anak mong si Buknoy. Magkasama kayo ni Uming na bantayan ang bata. Huwag mo itong ihiwalay pa sa iyong mga mata. Dahil kahit na hinarangan ko ang kapangyarihan ng engkanto, hindi ko saklaw ang kanyang mga kapangyarihan. Baka makagawa pa ito ng malakas na mga orasyon para mawasak ang aking ginawang orasyon na pangharang. Pagkaingatan mo ang manok na si Uming, Ruben. Sa tuwing isasabong mo ito, tanging si Buknoy lamang ang pwedeng magdadala nito sa loob ng luna at magbibitiw. Nasa kay Buknoy ang susi ng pagkapanalo nitong si Uming. Iwasan niyo muna ang pagpupunta doon sa tabi ng ilog dahil hindi na ito ligtas kay Buknoy at maging sa iyo. May hinala akong nakipagsabwatan ang engkantong si Akiro sa mga engkantong Alcantara. Ilang sandali pa, may ibinigay na isang putol na kahoy na buhay itong si Tata Felipe kay Ruben. May tumutubong 2 dahon pa nga ang dulo nito. Katunayan na buhay nga ang kahoy na ito. Wikang muli nitong si Tatay Felipe. Gagamitin mo ang armas na iyan, Ruben. Mas malakas pa yan sa hawak mong itak. Lubhang masasaktan ang mga nilalang tulad ng mga engkantong Alcantara kapag tinatamaan sa kahoy na iyan. Umalis ka na at lumabas ka na ng gubat dahil hindi lamang ako ang umaaligid dito sa kakahuyan. May mga Alcantara akong nakikita na paruot pa rito. Parang hinahanap nila ako para paggigantihan sa aking ginawang pagliligtas kay Buknoy. At sa isang pagkurap nitong si Ruben, biglang nawala sa kanyang harapan ang matandang si Tata Felipe. Ilang sandali, napatitig itong si Ruben doon sa mga kakahuyan. Nahihiwagaan siya sa mga nangyayari ngayon. At makalipas ang ilang minuto, pinulot na niya ang putol na kahoy na ibinigay sa kanya ng matanda at nagmamadali na itong palabas ng gubat. Kailangan niyang mapuntahan agad ang kanyang anak na si Buknoy. Iniwan pa naman niya ang manok na bulanting doon sa kanilang bahay. Ngayon, naalam na nitong si Ruben na mayroong isang malakas na engkanto ang naghanap sa kanyang anak. Hinding-hindi na niya ito iiwanan pa kahit doon sa kanilang kubo. Lakad-tagpo na ang ginawa nitong si Ruben hanggang sa makarating ito doon sa Tumana, doon sa may lupa. At laking pasasalamat nito nang makita itong si Buknoy na naghihintay lamang sa kanya. Agad na dinala niya ito doon sa kanilang kubo matapos na makapagpasalamat sa kanyang kaibigan. Agad na sinabi nitong si Ruben ang tungkol sa matandang ermitanyo na nakatira doon sa gubat. Sinabi na din nitong si Ruben na alam na niya ang tungkol sa manok na si Uming. Wika nitong si Ruben, Buknoy, lagi na kitang isasama dahil may isang malakas na engkanto ang nagbabalak ng masama sa iyong buhay. Hindi ko mapapayagan na gawan kanila ng masama. Mauuna muna ako bago kanila masasaktan. Pagkadating sa bahay, nagulat sina Ruben at Buknoy dahil ang manok na si Bulanting na itinali nila kanina doon sa puste ng kanilang kubo, nasa itaas na ito ng punong mangga. At nang makita sila ng manok, agad itong lumipad papalapit sa kanila at tumapo ito sa mga balikat nitong si Buknoy. Wika nitong si Ruben, Uming ang pangalan mo, di ba? Alam ko na ang lahat. Nandirito ka para tulungan kami at ang aking anak. Unang-una, magpapasalamat ako sa iyo. Sana huwag mong hayaan na makuha si Buknoy
ng mga masasamang engkanto. Tigtilaok lamang ang narinig nitong si Ruben galing doon sa manok. At makalipas ang ilang minuto, agad na pinuntahan nitong si Ruben ang kanyang mga alaga para ipasok na ang mga ito doon sa bakuran ng kanyang kubo. Kasama pa rin niya sina Uming at Buknoy. Nakaugalian na nitong si Ruben na ipasok ang kanyang mga alagang mga kambing sa kanyang bakuran tuwing pagsapit ng hapon. Minsan na kasing inatake ng aswang ang kanyang mga alagang kambing. Ang lugar ng sinawahan, hindi lamang mga engkanto ang naninirahan sa bukirin na ito. Pinamumugaran din ito ng iba't ibang uri ng mga aswang. Matapos na gawin iyon ni Ruben, agad itong naghanda para sa kanilang hapunan. Habang sina Uming at Buknoy, nasa sala ang mga ito at naglalaro. Pagkagat ng dilim, matapos na makapaghapunan ang mga ito, nagtatambay muna sa pantawan ng kanilang kubo itong si Ruben, kasama pa rin ang dalawa. Uwi ka nitong si Ruben habang nagkakape. Buknoy, matagal na tayong naninirahan sa lugar na ito. Hindi ako makakapayag na paalisin na lamang tayo ng basta-basta. Lalaban tayo kung kinakailangan. Mabuti at mayroong tumulong sa atin na hindi ko inasahan. Ngayon, nagkaroon ako ng pag-asa para sa ating dalawa. Ngunit napatigil sa pagsasalita itong si Ruben nang biglang magkahulan ang kanilang tatlong alagang aso. Nagtakbuhan ang mga ito papunta doon sa likuran at ilang sandali papunta na naman ang mga ito doon sa kanilang manggahan. Sa isip nitong si Ruben, parang hindi pangkaraniwan ang mga ginagawa ng kanilang aso. Parang nakakita ito ng mga nilalang na hindi nila nakikita. Agad na hinila nitong si Ruben ang kanyang anak at dinala niya ito doon sa loob ng kubo. At pagkatapos, kinuha na niya ang pamalong kahoy na bigay ng matandang ermitanyo. Agad na nakaramdam ng panganib itong si Ruben. Ikinabit na niya ang kanyang mahabang itak sa kanyang tagiliran. Uwi ka nito kay Buknoy. Buknoy, may naramdaman akong kakaiba. Parang may mga nilalang ang nasa labas ng kubo. Hindi ito pangkaraniwan dahil unang bisis ito na parang nagkagulo ang ating mga aso. Dito lamang kayo sa loob. Huwag kayong lumabas. Titingnan ko ang buong paligid. Tumango lamang ang batang si Buknoy. Nakaramdam na din ito ng kaba at takot. Dahan-dahan na sumilip itong si Ruben sa labas ng kanyang kubo. Inaaninag niya kung makikita ba niya ang mga ikinakahol ng kanilang mga aso. Patuloy pa rin sa pagkahol ang kanilang mga alagang aso at patakbo-takbo ang mga ito doon sa paligid. Pagkatapos, tumigil ang mga ito at alulong na naman. Kaya sigurado itong si Ruben na may mga nilalang talaga ang nasa paligid ng kanilang kubo. Binuksan na niya ang pintuan ng kanilang kubo at dahan-dahan na itong lumabas. Mahigpit ngayon ang pagkakahawak niya sa kanyang dalang pamalong kahoy. Inaaninag pa rin niya ang buong kapaligiran. Ilang sandali pa, sinitsitan niya ang kanyang mga alagang aso hanggang sa magtakbuhan na naman ang mga ito papunta doon sa gilid ng kubo. At pagkatapos, makalipas lamang ang ilang sandali, muling tumakbo ang mga ito papunta na naman doon sa mga punong mangga. At umaalulong ang mga ito habang nakahangad doon sa itaas ng mga puno. Sinipat nitong si Ruben ang itaas na bahagi ng punong mangga at dito may nahagilap ang kanyang mga mata. May nakikitang tatlong nilalang itong si Ruben na nakapatong doon sa mga sanga
ng punong kahoy. Kinikilabutan itong si Ruben. Ngunit kailangan niyang magpakatatag. Kailangan niyang maging matapang. Dahil kailangan ng kanyang anak ang kanyang tapang ngayon para protektahan ito. Inihanda na niya ang kanyang pamalo at dahan-dahan na itong naglalakad papunta doon sa mga punong mangga. Nakikita niya pa ang mga nilalang na parang hindi gumagalaw ang mga ito. Habang ang kanilang mga aso, biglang nagtakbuhan ang mga ito papunta pa doon sa likod ng isa pang punong mangga. Kaya tumigil muna itong si Ruben sa kanyang paglalakad at nakikiramdam. Ang hinala niya na baka may mga kasamaan pa ang mga nilalang na ito at nagtatago sa likod ng mga punong mangga. Ngunit biglang nasipat itong si Ruben na parang mayroong mabilis na umimis sa kanyang likuran. Alam niyang may nilalang ang tumakbo sa kanyang likuran. Kaya mabilis siyang pumihit para makita niya ito at bumulaga sa kanya ang dalawang nakatayong nilalang sa kanyang harapan. Medyo klaro na niya ang hitsura ng mga ito dahil maliwanag ang sinag ng buwan at malapit ang mga ito sa kanya. Mahahaba ang mga buhok ng mga ito. May nakataling parang baging sa kanilang mga ulo at sa kanilang magkabilang braso. Nakasuot ang mga ito ng isang damit pangbaba na kulay berde. Nakahubad ang pangitaas at napuno ng mga tato ang buong katawan ng mga ito. May bitbit din ang mga ito na parang mga latigong baging. May naamoy din itong si Ruben na hindi kaya-aya sa kanyang ilong. Kumilos agad itong si Ruben. Alam niyang hindi mga normal na tao ang kanyang kaharap at mayroong masamang balak ang mga ito sa kanya. Iniangat na niya ang kanyang dalang pamalo para pagpapaluin na ang mga ito. Ngunit biglang ikinumpas nung isa ang hawak nitong latigong baging at tinamaan sa braso itong si Ruben at pagkatapos muling tinamaan ito sa kanyang dibdib. Pakiramdam nitong si Ruben parang nakukuryente ang kanyang buong katawan dahil sa sobrang sakit ng kanyang naramdaman. Napapaatras na ito at napasandal doon sa puno ng mangga. Nang makita niyang muling kumilos ang dalawa, kahit na nananakit pa ang kanyang buong katawan, inihampas niya ang kanyang dalang pamalo, puntirya, doon sa dalawang mga nilalang na papasugod sa kanya. Kita nitong si Ruben, nang tamaan niya ang isa sa mga ito, agad itong tumilapon at bumulagta habang namimilipit na ito sa sobrang sakit. Ngayon, napagtanto nitong si Ruben na talagang totoo nga ang mga sinasabi ng matandang ermitanyo na sobrang epektibo ng kanyang armas. Muling kumilos itong si Ruben dahil patuloy pa rin na umatake ang isang nilalang sa kanya. Ngunit nang itaas niya ang kanyang kamay para hampasin ito, naramdaman niyang biglang may mga kamay ang nakahawak sa kanyang mga braso at dinala na siya sa itaas ng punong mangga. Dito niya napagtanto na nahawakan na pala siya ng tatlong nilalang na nakita niya kanina doon sa itaas ng mga punong mangga. Kakaiba naman ngayon ang itsura ng mga ito. Mabalahibo ang buong katawan at may mga pangil ang kanilang mga bibig. Nakasuot ang mga ito ng mga kasuotan na kulay berde din. Mas maliliit lamang ang mga ito kung ikumpara doon sa dalawa na nasa baba. Sa isip ngayon itong si Ruben, kailangan niyang makagawa ng paraan para makawala sa mga ito. Hindi din pwedeng sumigaw siya. Baka marinig pa ng kanyang anak at lumabas pa ito ng kanilang kubo. Baka pati si Buknoy mapahamak pa. Mabilis nang humawak itong si Ruben doon sa sanga ng punong mangga para hindi ito tuluyang madala sa pinakaitaas na bahagi ng puno. Nang mapalingon itong si Ruben dahil nakita niyang may isa pang nilalang ang biglang sumulpot doon sa itaas ng punong mangga. Sobrang bilis nito na sa isang kisap mata lamang
agad na itong nakarating sa kanilang kinaroroonan. Nang makalapit ito sa kinaroroonan nitong si Ruben, kita niya ang hitsura ng nilalang at dahil malapit ito sa kanya, klarong-klaro niya pati ang pagmumukha nito. Mahaba ang mga buhok nito na kulay itim. Mukha itong tao, ngunit napakapula ang mga mata nito na may mga maiitim na tuldok sa gitna. Tumitig kasi ito sa kanya at napang-abot ang kanilang mga paningin. Maaninan po agad ang katawan nito dahil mapuputla ang mga balat nito at tanging isang short lamang ang suot nito na kulay kayong manggi. May dalang isang matalas ang nilalang at parang buntot pagi na kumikislap din ito sa gitna ng gabi dahil tulad ng kaniyang mga balat, mapuputa din ang kulay nito. Nilukuban ng takot itong si Ruben. Ang buong akala niya na siya na ang aatakihin ng nilalang. Ngunit bigla itong pumihit at hinampas agad ang isa sa tatlong nilalang na nakahawak sa kanya. Biglang umigig ito na parang busis ng baboy na kinatay at nahulog na ito ng punong mangga. Kita din ni Ruben na umuusok ang parte ng katawan na tinatamaan ito. Isinunod ng nilalang ang isa at isang pagpalo ng nilalang tinamaan niya ito sa ulo. Kaya tulad nung isa, agad itong napaigig at nahulog sa lupa. Hinablot na itong si Ruben sa pagkakahawak ng isang nilalang at pagkatapos umikot ito sabay ng pagsipa doon sa kalabang nilalang. Mabilis na itong umigpaw habang bitbit siya nito. Napakalakas ng nilalang na tumulong sa kanya. Parang isang laruan lamang siyang binitbit ito. Pagkatapos tumalon ito doon sa kanilang mga sagingan. Uwi ka ng nilalang kay Ruben. Ruben, dumito ka muna. Tatapusin ko lamang ang mga nilalang na ito. Ako si Uming, ang manok ni Buknoy. Napatitig itong si Ruben sa kanyang isip. Kung ganoon, ito pala ang tunay na itsura ng manok na engkantong ibinigay ni Tata Felipe sa kanyang anak. At pagkatapos, hinarap na nito ang dalawa pang mga kalaban. Agad na napang-abot ang mga ito at nagkasubukan sa kanilang mga lakas at kakayahan. Ang dalawang nilalang na nakalaban niya kanina na may hawak na mga latigong baging, ang nakalaban ngayon nitong si Uming. Mabibilis din ang dalawang kalaban ni Uming, ngunit mas mabilis ng dihamak ang manok nitong si Buknoy. Agad niyang napatumba ang isa at nakita nitong si Ruben na agad itong nangingisay habang umuusok ang buong katawan. Makalipas lamang ang ilang sandali, agad itong nalusaw at nagiging patay na dahon. Habang ang isa pa, patuloy na lumalaban ito kay Uming. Pinagpipitik nito gamit ang latigong baging itong si Uming. Ngunit halos hindi na masundan ni Ruben ang sobrang bilis ng mga kilos ng mga ito, lalo na itong si Uming. Nang makakita ito ng pagkakataon, agad nitong kinubawan ang kalabang nilalang at ibinagsak niya ito sa lupa, sabay ng mga paghampas sa dala nitong armas. Tulad nung isa, agad itong nangingisay habang umuusok ang katawan ng kalabang nilalang. Pansamantalang nakatitig itong si Uming sa buong paligid at ilang minuto ang lumipas, tinawag na nito itong si Ruben. Mabilis na lumabas doon sa mga sagingan itong si Ruben at naglalakad na ito papunta doon kay Uming. Pagkatapos, pumasok na ito sa kanilang kubo. Habang itong si Uming, mabilis itong nagpalit ng anyo sa pagiging manok at lumipad ito papunta doon sa bubong ng kanilang kubo. May maliit na butas ang nandoon. Doon ito dumaan papasok. Nang makapasok na itong si Ruben, agad na wikan itong si Buknoy na nawawala ang kanyang manok na bulanting. Ang sagot naman itong si Ruben sa kanya anak, nasa kusina lamang si Uming. Buknoy, dali, isarado nating mabuti ang mga bintana at pinto. Hawak nitong si Ruben ang kamay ni Buknoy. Pinuntahan nila doon sa may kusina itong si Uming na nakapatong na doon sa misa. Kinuha agad ito ni Buknoy at bumalik na sila doon sa may sala. Matulog ka na, Buknoy.
Malalim na ang gabi. Susunod na din ako, maya-maya. Tumalima naman agad ang bata. May nakalatag ng banig sa sala at humiga at natulog. Katabi naman ito ang manok na si Uming. Napatitig itong si Ruben sa manok. Sobra siyang namamangha sa ipinakitang kagalingan nito kanina sa pakikipaglaban. Napagtanto na nitong si Ruben na totoo ang lahat na sinasabi ni Tata Felipe sa kanya na ang manok na ito ang magliligtas sa kanila sa mga kapahamakan at laban sa mga kampo ng kadiliman. Hindi muna natulog itong si Ruben. Nagmamatsyag pa rin ito sa buong paligid. Hindi pa rin mawaglit sa kanyang isipan ang nangyayaring labanan kanina doon sa labas. Muntik pa siyang mapahamak. Naisip niyang kung napahamak pa siya, paano na si Buknoy? Ngunit ngayon, malaki na ang kanyang tiwala sa manok na si Bulanting. Ilang sandali pang lumipas nang makatulog na itong si Buknoy. Lumipad ang manok at lumapit ito kay Ruben. Nagulat pa nga itong si Ruben nang magsalita ito sa kanyang harapan. Wika ng manok. Ruben, ang mga nakalaban natin kanina ay ang mga Inkantong Alcantara. Sila ang dalawang huli kong nakalaban. Habang ang mga nagdadala sa iyo papunta doon sa itaas ng mangga ay ang mga nilalang na ibarok. Mukhang totoo nga ang hinala ni Tata Felipe na nakipagsabwatan si Akiro sa mga Inkantong Alcantara. At sa ngayon, maaaring alam na nito na nandirito ang kanyang hinahanap na bata, ang iyong anak. At maaaring alam na din ng mga ito na magkakasama na kami. Kailangan na natin na laging mag-iingat. Ruben, sagot naman itong si Ruben. Maraming salamat din sa inyo ni Tata Felipe. Uming, nandito kayo para ipagtanggol kaming dalawa. Walang anuman, Ruben. Kailangan ko rin na ipagtanggol si Buknoy dahil siya ang batang itinadhana na siyang magliligtas sa aming kaharian. Siya ang magdadala sa akin pabalik doon sa aming mundo para ako'y mapawalang sala at mapigilan ang nagbabantang malawakang digmaan sa aming mundo. Napatitig itong si Ruben kay Uming. Ganon din ang kanyang naririnig galing kay Tata Felipe na si Buknoy ang itinadhanang bata at siyang magliligtas sa kaharian ng mga engkanto. Ngunit hindi niya talaga maintindihan ang lahat. Papanong nagiging tagapagligtas itong si Buknoy at papanong ito ang itinadhana. Wika nitong si Uming na malalaman ni Ruben ang lahat na ito sa tamang panahon. Kinabukasan, maagang gumising at humanda ang mga ito dahil ngayong araw bababa ang mga ito doon sa patag para makisabong. Masusubukan na nila ngayon ang pagsik nitong si Uming. Dinala lahat ni Ruben ang lahat ng kanyang naipon na pira para ipusta niya ang lahat na ito. May dalang 2,000 itong si Ruben. Ilang araw na niyang pinag-ipunan ang pirang ito. At makalipas pa ang ilang minuto, pababa na ang mga ito ng patag. Pinabaybay na nila ang daanan doon sa mga kakahuyan, pababa ng patag at papunta doon sa sabungan. Sabik na itong si Ruben para makisabong. Sa tingin niya, mukhang hindi na siya nakasabong at nakapunta doon sa sabungan sa loob ng 5 buwan. Nang nasa patag na ang mga ito, marami na silang nakikitang mga kabayan ang nakatayo doon. Doon naman sa gilid ng sapa, nakita nila ang malawak na mga palayan. Matagal-tagal na din pala ang panahon na hindi nakababa ng patag itong si Ruben. Bitbit nitong si Buknoy ang manok na Bulanting. Nang mapadaan ang mga ito doon sa mga kabayan, may mga kakilalang binabati itong si Ruben. Tanong ba nung isa? Aba kaibigang Ruben, mukhang papunta na naman kayo doon sa sabungan. Mukhang bago ngayon ang dala ninyong manok. O Manong Sixto, susubukan namin ngayon kung may palag ba ito doon sa mga manok. Makalipas naman ang ilang minuto,
Habang papalapit na ang mag-ama doon sa sabungan, may mga nakasabayan na ang mga ito na mga kapwa manlalabong. Nakita na din nila na maraming mga sabungiro ang nasa labas ng sabungan. Uwi ka nitong si Ruben. Buknoy, di ba alam mo na kung paano magbitiw ng panabong na manok? Sundin mo lamang ang utos ng kulmi doon sa sabungan. Ikaw na ang bahalang magbibitiw mamaya pag lumalaban na si Bulanting. Dahil ayon kay Tata Felipe, ang matandang ermitanyong nagbigay ng manok na iyan sa iyo, ikaw lamang, Buknoy, ang pwedeng magbibitiw sa tuwing lalaban ito. Tumango lamang ang bata. Alam na nito ang mga sinasabi ng kanyang ama. Dahil nga laging kasama ito ni Ruben tuwing bababa ang mga ito ng patag at manlalabong, nakikita na nito kung paano gagawin ang mga pagbibitiw ng manok bago magsimula ang laban. Kahit na hindi pa ito nasubukan ng bata, sabik na itong si Buknoy na makapasok doon sa loob ng luna. Pagdating doon, nakikiramdam muna itong si Ruben. Hinahagilan pa nito ang mga sabungirong may dalang mga manok. Kailangan niyang makahanap ng makakatapat sa kanilang panabong. Ilang sandali pa, nagpa siyang papasok na sa loob sina Ruben at Buknoy. Kung marami man ang mga sabungirong nasa labas, mas marami ang nasa loob. Kasalukuyang may mga naglalaban ng mga manok. Agad na nanonood sina Ruben at Buknoy. Napakaganda ng nagiging laban. Napapasigaw na din itong si Ruben. Napakaingay ang buong kalooban dahil nga sa mga sigawan ng mga sabungero. Hanggang sa may lumapit sa kanila na tatlong matatandang lalaki. Wika ng mga ito kung isasabak ba nila ang dala nilang panabong. Dahil kung isasabak nila ito, gusto ng mga ito na makalaban ang manok na Bulanting na hawak nitong si Buknoy. Sa tingin nitong si Ruben na marunong kumilatis ng mga manok ang mga ito dahil alam ng mga ito ang mga kulay ng mga panabong na nakakalamang sa araw na iyon. Ngunit sa isip naman itong si Ruben, inkanto ang kanilang dalang manok. Kaya walang mangyayari kahit na marunong ka pa sa pagbabasa ng mga kapalaran ng mga manok at sa kulay nito. Alam nitong si Ruben na pinili ang kanilang pansabong ng tatlong matanda dahil nga lugi ito sa tapatan sa araw na iyon. Wika nitong si Ruben. Sige po, papayag po ako sa hamon ninyo. Ngunit hindi nga lamang ganun kalaki ang pirang pamusta ko. Magkano pa ang kaya mo, iho? Tanong naman nung isang matanda. 2,000 po lamang ang aking dala, tatay. Nagkatitigan ang dalawang matanda. Ulong nung isa. Payag na tayo, Lino. Lalaki pa ang halaga na iyan. Dahil batid kong marami doon ang mamumusta. Kaya agad na naikasa ang laban ng mga ito. At sa sumunod na laban, oras na ng unang laban nitong si Uming. Sinamahan muna nitong si Ruben ang anak doon sa pasukan ng luna. Wika nito sa anak. Buknoy, tandaan mo ang mga bilin ko sa iyo at makinig ka sa kulmi ng laban. Tumango lamang itong si Buknoy habang hawak na nito ang manok na si Uming. Ilang sandali pa, pumasok na ang kanilang kalaban doon sa kabila at bitbit nito ang manok na pula. Alam na agad nitong si Ruben kung bakit manok na pula ang dala ng mga ito dahil nga marunong ang mga ito sa pagkilates sa mga kalendaryo ng mga manok. Nakangiti pa nga ang tatlong matanda habang hawak ng isa sa mga ito ang kanilang panabong. Pati ang mga nanonood, sabik ang mga ito sa laban na iyon. Ngunit nang makita ng mga sabungiro na nag-iisa lamang itong si Buknoy na pumasok doon sa loob ng luna, nagulat ang mga ito, pati na ang tatlong matandang nasa kabila. Isang 8 taong gulang na bata na may bitbit na bulanting, napapangiti ang mga sabungiro. Wika nung isa. Kakaiba din ang drama nitong si Ruben. Hinayaan ng bata ang magbibitiw ng kanilang manok. Baka masugatan pa iyan ng tari sa kanyang manok na dala.
Kaya agad na lumapit ang Kulmi kay Buknoy. Uwi ka nito. Bata, hayaan mo na ang iyong ama ang magdadala ng manok. Baka masugatan ka pa. Ganon din ang iniisip ng tatlong matanda. Delikado ang ginawa nitong si Rubin na hinayaan lamang ang bata. Sagot naman nitong si Buknoy sa Kulmi sa laban na iyon. Huwag na po kayong mag-alala dahil alam ko kung paano magbitiw at magdala ng manok. Pabayaan niyo na lamang po ako at nang masimulan na ang laban. Napatitig kay Rubin ang Kulmi ng sabungan. Nakangiti lamang itong si Rubin at nag-thumbs up pa ito ng kamay bilang hudyat na okay lamang ang lahat. Kaya muling bumalik ang Kulmi sa gitna. Tinawag na ang tatlong matatanda at itong si Buknoy para pagtutukain na ng mga ito ang kanilang mga panabong. Ang mga sabungirong nasa loob, nagsisigawan na ang mga ito. Sobrang natutuwa ang mga ito kay Buknoy. Unang bisis na may nakita silang ganito kapaslit na magbibitiw ng manok. Mayroon silang mga nakita noon, ngunit hindi ganito kaliit. Marami din agad ang naaaliw kay Buknoy. Marami ang pumupusta sa kanyang manok na dala. Habang ang matanda, nakangiti lamang ang mga ito habang nakatitig ang mga ito sa bata. Uwi ka nung isang matanda. O bata, huwag kang umiyak ha kapag natalo ang dala mong manok. Hindi ito laro at hindi ito pambatang labanan. Bakit pa kasi hinayaan ka ng iyong ama? At uwi ka ng matanda doon sa Kulmi. Alalayan mo ang bata. Baka masugatan pa ito. Sige, para masimulan na ang laban. Agad na pinagtutuka ng Kulmi ng sabungan ang kanilang mga panabong. At pagkatapos, sabi ng Kulmi, nabitiwan na nila ang kanilang mga dalang manok. Nagulat pa nga ang karamihan sa mga sabungiro. Dahil sa tingin ng mga ito, parang bihasang-bihasa na ang batang si Buknoy sa kanyang ginagawa. Agad itong umatras at inilapag sa lupa ang kanyang panabong na si Uming. Pagkatapos, nagpatalon-talon na ang bata at napapalakpak pa ito habang umatras na parang naglalaro lamang. Tipikal na isang bata. Habang itong si Rubin, kahit na alam niyang malakas ang kanilang manok na panabong, dahil nga isa itong kanto, kinakabahan pa rin ito. Ipinusta pa naman niya ang lahat ng pirang naipon niya sa laban na ito. Ilang sandali, agad na napang-abot ang mga manok doon sa gitna. Naggigirian ang mga ito at parang nagpakiramdaman lamang sa isa't isa hanggang sa umipaw na ang manok na pula at unang umatake ito sa manok na bulanting. Agad naman na napapatras ang manok na si Bulanting at umiilag ito sa mga ginawang pag-atake ng kalabang manok. Agad na napapabilib ang lahat sa kanilang nakita. Muling nagsikawan ang mga ito dahil sobrang bilib ang mga sabungiro sa manok ng batang si Buknoy. Nang muling umatake ang manok na pula, biglang sumagirit ang manok na Bulanting at inatake ang kalabang manok galing sa baba. Sunod-sunod na mga patama ang ginawa nito sa manok na pula. At nang bumagsak ang mga ito sa luna, agad na nangingisay ang manok ng kalaban. Nakabaon pa nga ang tarik nitong si Bulanting sa katawan ng pulang manok. Nagsigawan na ang mga taong nakapusta sa manok nila ni Rubin at Buknoy. Habang ang tatlong matanda, napatulala ang mga ito at halos hindi makapaniwala. Napaka-imposible na matatalo ang kanilang manok. Papanong nangyari na tinalo ng manok na may halong kulay ang kanilang purong kulay na manok at natapos pa ito sa mas mabilis na paraan. Itong si Rubin, hindi na nito napigilan ang mapatalon dahil sa tuwa para sa kanyang manok. Malaki na ang 2,000 para sa kanilang panalo. Sa tulad niyang magsasaka, malaking pira na ito para sa kanilang mahihirap. Habang itong si Buknoy, tulad ng batang binigyan ng bagong laruan, nagpatalon-talon ito dahil sa sobrang tuwa. Nagtakbo-takbo pa nga ito
doon sa loob ng luna hanggang sa nilapitan na nito ang kanyang alagang manok. Ngunit agad na kumilos ang kulmi ng sabungan para sa napigilan itong si Buknoy dahil baka mahagip pa ito ng tarik ng kanyang sariling manok. Ngunit biglang lumipad itong si Bulanting at lumapit na din ito kay Buknoy. Agad naman na hinawakan ito ng bata. Napatigil na lamang ang kulmi dahil nakita niya na maayos naman ang pagkakahawak nitong si Buknoy sa manok na Bulanting. Habang ang tatlong matanda, nagkatinginan ang mga ito sa isa't isa. Wika nung isa, mukhang may karga ang manok nila. Napaka-imposibleng matatalo ang kulay pula sa Bulanting. Kaya natitiyak kong may karga ang kanilang manok. Ang hinala pa ng mga ito, kaya pala na si Buknoy ang hinayaan na magbibitiw sa panabong ng kanyang ama. Dahil baka sinusubukan ng mga ito na paganahin ang kanilang hawak na karga. Agad na umakyat itong si Rubin at hinawakan sa ulo ang kanyang anak. Pagkatapos, wika nito sa manok na si Uming. Salamat, Uming, at binigyan mo agad kami ng unang panalo. Nang papalabas na ang dalawa doon sa luna, nagpalakpakan pa nga ang mga nanonood dahil nga sa sobrang naaliw ang mga ito kay Buknoy. May mga nagtatanong kay Rubin kung ano ang pangalan ng kanyang anak. Ang ilan sa mga ito nakakilala nitong si Rubin kahit na laging nakikita nila itong si Rubin at Buknoy na magkasama. Hindi nila alam ang pangalan ng bata. Ilang sandali pa, nang umupo na ang mag-ama, may nakita silang tatlong katao ang papunta sa kanilang kinauupuan. Kilala nitong si Rubin ang isa sa mga ito. Kilala ito sa kanilang lugar at lalo na dito sa Sabungan. Dahil isa itong kagawad sa lugar na iyon. Napabilib din ito sa manok nitong si Buknoy. Uwi ka agad dito kay Rubin. Rubin, mukhang malakas ang manok na dala ng anak mo. Pwede pa nating ilaban yan. Ako nang bahalang maghanap ng makakatapat sa manok ninyo. Gusto ko rin pumusta. Napangiti lamang itong si Rubin at sumang-ayon agad ito sa sinabi ng konsyal. Sa tingin din niya, hindi naman nasaktan ang manok na si Bulanting. Kaya pwede pa ito sa mga sumunod na bakbakan. Agad na hinahanapan nila ito ng makakatapat. Nag-isip itong si Rubin. Sa susunod na laban, ipupusta niya ang lahat ng pera, pati na ang napanalunan nila. Sa kanyang isip, ito na ang simula para makalikom siya ng malaking halaga para mabayaran niya ang lupain na kinatitirikan ng kanilang bahay. Natutuwa din ito sa ginawa ng kanyang anak. Ngayon, kilalang kilala na itong si Buknoy sa Sabungan na iyon. Ngunit sa kabilang banda naman, nakaramdam ng kaba itong si Rubin kasabay sa pagsikat nitong si Buknoy at sa manok na Bulanting. Maaring agad silang matatagpuan ng sinasabi nitong si Tata Felipe na isang napakalakas na engkanto na mayroong masamang hangarin kay Buknoy. Ilang sandali pa, habang nagtatapatan na ng mga manok ang grupo nila ni Rubin, doon naman sa isang grupo na pumasa sa kanilang hamon, may napapansin itong si Uming na mga nilalang doon sa loob ng sabungan. Ramdam nitong si Uming na hindi mga pangkaraniwan na tao ang mga ito. Kaya bago magsimula ang laban, habang hawak ni Rubin itong si Bulanting, wika ng manok kay Rubin. Rubin, bantayan mong mabuti si Buknoy. May mga naramdaman akong mga nilalang dito sa loob ng sabungan na hindi mga tao. Ang hinala ko, baka mga engkanto ang mga ito ng mga alkantar at hinahanap nila si Buknoy. Ngunit hindi ko pa naramdaman si Akiro. Hindi pa rin dapat na magpabayaan. Agad na kinakabahan itong si Rubin at nagpalingon-lingon agad ito sa buong loob ng sabungan. Pati ba naman dito sa loob ng sabungan, sinusundan sila ng mga kalabang engkanto. Hindi pa naman niya dala ang pamalong kahoy na bigay ni Tata Felipe. Muling wika nitong si Uming kay Rubin.
Huling laban ko na ito, Robin. Kailangan na natin na makalabas dito sa loob ng sabungan. Mas mapapansin natin ang mga kalaban kapag malayo tayo sa maraming mga tao. Tumango lamang itong si Robin. At pagkatapos binitbit na nitong si Buknoy ang manok na bulanting at naglalakad na ang bata papunta sa loob ng luna. Habang itong si Robin, mabilis na sumunod ito sa anak at sinipat-sipat pa rin ang mga taong nasa paligid. Ilang sandali pa, nagpupustahan na ang mga sugarol at mga sabungero. At tulad ng sabi ng kagawad sa lugar na iyon, pumusta nga ito sa manok nila ni Robin at Buknoy. Pumusta na din itong si Robin. Itinudo na niya ang lahat ng pirang hawak niya. Ngunit alisto na ang mga mata nitong si Robin. Laging nakikiramdam na ito sa buong paligid dahil nga sa sinabi nitong si Uming na may mga engkanto ang umaligid doon sa loob ng sabungan. Makalipas ang ilang sandali, pagpasok pa lamang nitong si Buknoy sa loob ng luna, nagsisigawan na ang mga sabungero. Naaaliw na naman ang mga ito sa bata. Ngunit sa isip nitong si Robin, dahil sa pananabong nila, mukhang mas makikita ng mga ito ang kanyang anak na tulad ngayon. Nasa gitna ito ng luna habang hawak ang kanilang panabong na manok. Alam niyang nakikita na ang kanyang anak ng mga engkantong umaligid doon sa loob ng sabungan. Sa kabilang banda naman, naiisip naman itong si Robin na kasama naman ni Buknoy doon sa loob ng luna itong si Uming. Alam niyang hindi nito pababayaan ang kanyang anak sakaling may gagawin ang mga engkanto na masama kay Buknoy. Nang magsimula na ang laban, mas lalong nagiging maingay ang mga sabungero. Dahil kahit na pangalawang laban na ito ni Uming na sunod-sunod, hindi pa rin ito nakikitaan ng pagkahina. Sa tingin pa nga ng mga ito, mas lalong lumakas pa ang manok nitong si Buknoy. Ang plano kasi nitong si Uming, natapusin na niya agad ang laban na iyon para makalabas na sila ng sabungan at makauwi na. Mabilis nang inatake nitong si Uming ang manok ng kalaban at ilang mga pagpalong ang kanyang pinakawalan. Kahit na nakipagsabayan pa kay Uming ang kalabang manok, nagiging tagirit agad ang kalagayan nito sa laban na iyon dahil agad itong tinamaan ni Uming sa liig at sa kilikili nito. Hindi man ito napuruhan ni Uming, ngunit sa muling pag-atake ng manok na bulanting, tumarak ang kanyang tari sa punong liig ng kalabang manok na agad itong ikinamatay. Nagtalon-talon na naman itong si Buknoy dahil sa tuwa ng kanilang pagkapanalo. Nagpalakpakan na naman ang mga sabungero at tuwang-tuwa talaga ang mga ito sa bata. Pati nga ang kulmi ng sabungan na iyon at maging ang nakakalaban nila napapatawa na lamang kay Buknoy. Agad na kinuha ni Buknoy ang manok na bulanting at lumabas na ito ng luna. Maagap naman ang mga kilos nitong si Robin. Agad niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Masayang masaya din ang kagawad sa kanilang panalo. Malaki din kasi ang pusta nito sa manok na bulanting. Habang itong si Robin, hindi na nito magawang mapangisip pa. Kahit na nanalo ito ngayon ng malaking halaga, maiipon na niya ito para sa pambayad doon sa lupain. Ngunit ang iniisip kasi niya ay ang mga kalabang engkanto na may balak na masama kay Buknoy. Gusto pa sana ng kagawad na muling ilaban itong si Bulanting dahil alam kasi ng mga ito na kaya pa rin lumabang muli. Napakabilis ng huling laban ito at hindi man lamang ito nasaktan. Ngunit wika nitong si Ruben, "Kagawad Uloy, ipagpatawad ninyo. Ngunit hanggang dito na lamang muna kami. Muli naman kaming babalik sa susunod na pasabong. Sa ngayon, kailangan muna namin na makauwi." Napakamot na lamang itong si Kagawad Uloy. "Sige Ruben, mag-iingat kayo sa susunod ulit at maraming salamat sa panalong ito. Sa susunod ninyong pananabong, daanan mo na lamang ako doon sa aking bahay para sabay na tayong manalabong."
Ngunit hindi na narinig nitong si Ruben ang mga sinasabi ng kagawad. Hawak ang kamay ng anak. Agad niya itong hinila palabas ng sabungan. Ilang sandali pang lumipas nang makalabas na ang mga ito. Agad na binaybay nila ni Ruben ang paakyat doon sa bundok ng sinawahan. Nagtatanong itong si Buknoy kung bakit agad silang umuwi. Sagot na lamang nitong si Ruben na kailangan na nilang makauwi agad dahil may importanteng gagawin ito doon sa bukid. Nang maglalakbay na ang mga ito doon sa kakahuyan, napansin ni Ruben na nag-iba na ang hangin sa buong paligid. May mga napapansin na din itong mga kakaibang ibon ang nakasunod sa kanila. Lumipad bigla itong si Uming papunta kay Ruben. Uwi ka agad ito. Ruben, nasa paligid na ang mga engkanto at may naramdaman akong papalapit na mas malakas ang kapangyarihan. Mukhang alam na ni Akiro ang ating kinaroroonan. Kailangan natin na makalis agad sa lugar na ito at makauwi doon sa kubo. Mas makakalaban tayo doon dahil alam kong sakop na iyon ng mga kakayahan ni Tata Felipe. Kung magkagipitan man, agad tayong matutulungan ng ermitanyo. Sagot naman itong si Ruben. Paano tayo makalis agad sa gubat na ito? Uming, isa lamang ang paraan, kundi ang tumakbo. Mayroon akong alam na paraan. Sa isang iglap, lumipad itong si Uming sa ere at ilang sandali, biglang nagpalit na ito ng anyo sa pagiging isang malaking hayop na asopra. Isang hayop na kalintulad ang laki ng tigre. Kulay puti ang mga balahibo nito sa buong katawan at mayroong sangasangang sungay. Utos agad nito sa dalawa. Sumakay na kayo, Ruben. Bilisan ninyo. Papalapit na si Akiro. Mabilis na binitbit ni Ruben ang anak na si Buknoy at pumaibabaw agad ang mga ito doon sa hayop na supra. Kahit nagulat ang bata at hindi pa ito makapaniwala sa kanyang nakikita, napayakap na lamang ito sa kanyang ama at tumahimik na. Alam nitong si Buknoy na nanganganib ngayon ang kanilang buhay. Pagkasakay ng dalawa sa likod nitong si Uming, agad na pumihit ng talon at nagpalipat-lipat na ang mga ito doon sa itaas ng mga punong kahoy. Sobrang napakabilis nito na umibis doon sa lugar habang biglang may mga nagsusulputan na mga malalaking lubo sa kanilang likuran na kulay mga itim. Umaalulong ang mga ito, namumula ang mga mata at nakalabas na ang mga matutulis nitong mga kuko at mga pangil. Hinahabol na sila ng mga ito doon sa mga kakahuyan. Napakabilis din ng mga ito na nakasunod sa kanila hanggang sa mayroong isang nilalang pa ang nagpapakita doon sa lugar. Kasi laki lamang ito ng tao at kulay itim din ang buong katawan. Mapuputi ang mga buhok nito na parang nalalagas na. Mas mahaba ang mga kamay nito sa mga taong pangkaraniwan at sobrang bilis din ng nilalang na ito. Sumunod agad ito sa kanila. Sa bilis pa nga nito, nauunahan pa nito ang mga engkantong alkantar na nag-anyong lupo. Nang mapalingon itong si Ruben, wika nito kay Uming. Uming, iyan na ba ang sinasabi mong si Akiro? Ang galing sa mundo ninyo at ang naghangad ng kamatayan kay Buknoy? Oo, Ruben, iyan na nga si Akiro. Ngunit ngayon, dahil alam na nito na magkakasama na tayo, hindi lamang si Buknoy ang gustong patayin nito ngayon, kundi tayong tatlo. Lahat na haharang sa kanyang mga plano at balak ay papatayin ni Akiro. Tumalon itong si Ay, sipa ko itong matandang ko. Uming doon sa pangpang at doon na ito dumaan. Mabilis nang nagpalipat-lipat ito doon sa mga batuhan habang patuloy na sinusundan sila ng mga kalaban. 4:00 pa lamang ng hapon, ngunit matindi na ang habulan. Ang nais ng grupo nitong si Akiro na patayin na itong si Buknoy at Uming para hindi na makabalik itong si Uming doon sa kanilang mundo.
at hindi na mapipigilan ang nakaambang digmaan. Galing sa mga nag-aalsang mga kakampi nitong si Uming laban sa mga sundalong mandirigma na kasamahan nitong si Akiro. Ang balak nitong si Akiro na matutuloy ang digmaan na iyon para manghihina ang pwersa ng kaharian nila. At kung mangyayari iyon, saka na sila lalabas at atakihin ang kaharian ng mga engkanto kasama ang mga tiwaling mga sundalo at mga engkanto para pamunuan na ang mundo ng mga ito nitong si Akiro. Kakaunti na lamang at mangyayari na ang lahat na iyon. 5 araw simula ngayon, mangyayari na ang tinatawag na eklipse dito sa mundo ng mga tao. At sa mga oras na ito, bubukas na ang lagusan na nag-uugnay sa mundo ng mga tao at sa mundo ng mga engkanto. Ngunit bago tuluyan na makapasok ang mga ito sa mundo nila ni Uming, kailangan na itong si Buknoy ang magbubukas sa pintuan ng mga ito para tuluyan silang makapasok. Sa palad nitong si Buknoy, mayroong isang munting balat na parang nakahulmang susi. Iyon ang gagamitin ng bata. Itatapat lamang niya ito doon sa pintuan ng mga engkanto. Ang akala ni Ruben na simpleng balat lamang ito ng bata, isa pala itong mahalagang bagay para makapunta ang mga ito doon sa mundo ng mga engkanto. Napakabilis ang mga habulan ng mga ito. Mabilis na nagpatalon-talon sa batuhan itong si Uming sakay ang mag-ama, habang ang mga lubo mabilis din na nakasunod sa kanila doon sa mga batuhan. Ngunit mas mabilis itong si Akiro dahil papalapit na ito sa kanila. Wika nitong si Ruben, Uming, papalapit na ang isang engkanto. Ako na ang bahala, Ruben. Kumapit kayo ng mabuti. Medyo dumapa itong si Ruben para maabot niya ang 2 sungay nitong si Uming at para mas mapadagan siya sa kanyang anak. Sa ganitong paraan, nakakasiguro siyang hindi mahuhulog itong si Buknoy kahit na anong bilis pa ang gagawin itong si Uming. Ilang sandali, malapit na sa kanila itong si Akiro. Narinig nitong si Ruben ang sabi nito doon sa kanilang likuran. Angal ka, Uming! Ang akala mo ba makakatakas pa kayo sa akin? Sabay-sabay ko na kayong papatayin ngayon. Ngunit bago sila maabutan itong si Akiro, biglang bumulusok pababa ng pangpang itong si Uming. Kaya medyo napatigil itong si Akiro at napatitig ito sa grupo nila ni Uming na sa pagkakataon na iyon, nandoon na ang mga ito doon sa sapa. Wika nito sa kanyang sarili. Pahihirapan niyo ba ako? Ngunit hindi kayo makakatakas sa akin. At pagkatapos, mabilis na din na bumaba ng pangpang itong si Akiro. Nakasunod din sa kanya ang mga engkantong alkantar na nag-anyong lobo. Habang sina Uming, mabilis nang sumuot ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Malapit na sila doon sa kubo nitong si Ruben. Gumawa agad ng mga orasyon ng mga palipad-hangin itong si Uming para maipaalam niya kay Tata Felipe na nangangailangan sila ngayon ng tulong. Sa tingin nitong si Uming, maramdaman na ng matandang ermitanyo ang kanilang presensya dahil malapit na sila sa lugar mismo ng sinawahan. Paglingon nitong si Ruben, patuloy na sinusundan pa rin sila nitong si Akiro na napakabilis na tumakbo at nagpatalon-talon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Nasipat na din nila ang malawak na palayan doon sa sinawahan. Lihim na nagpapasalamat itong si Uming. Ngayon, maaari na nilang labanan ang mga nakasunod sa kanila ng mga kalaban. Tinuntunan nitong si Uming ang papunta doon sa kubo nila ni Ruben. At pagkatapos, wika nito kay Ruben, Ruben, dalhin mo si Buknoy doon sa loob ng kubo at huwag kayong lumabas kahit na anuman ang mangyayari. Hindi nila kayang pasukin ang kubo ng ganon kadali dahil may mga inilagay akong mga malalakas na mga orasyon na pangharang. Kahit na si Akiro,
mahihirapan itong mapasok agad ang kaloob-looban ng kubo. At ilang sandali pa, umikot na itong si Uming at pagkatapos, ibinaba na niya sina Rubin at Buknoy. Tumakbo na kayo, Rubin, at pumasok na kayo agad sa loob ng kubo. Mag-iingat ka, Uming, at maraming salamat. Ang sagot naman nitong si Rubin at pagkatapos, hawak niya ang kamay nitong si Buknoy. Mabilis nang tumakbo ang dalawa doon sa gilid ng mga palayan papunta doon sa kanilang kubo. Habang itong si Uming, inaabangan niya ang mga nakasunod sa kanila na mga kalaban. Nasa unahan itong si Akiro habang mayroong 8 mga engkantong alkantar ang nakasunod na nag-anyong lubo. Sa isip nitong si Uming, sana ay darating agad itong si Tata Felipe. Hindi niya kakayanin ang lahat na ito dahil kasama ng mga alkantar itong si Akiro. Nang makalapit na itong si Akiro, uwi ka nito agad kay Uming. Nagsayang ka lamang ng oras, Uming, dahil mamatay din kayo ngayon. Hindi mo na magawang makabalik doon sa mundo ng mga engkanto dahil hindi ko mapapayagan na mapigilan mo ang aking mga pinabalak. Huwag kang masyadong magyabang, Akiro, dahil hindi ko din mapapayagan na wasakin mo ang ating mundo dahil lamang sa mga masasama mong binabalak at pangarap. Ang 4 sa mga lubo, mabilis itong lumagpas sa kanila at hinahabol na sina Rubin at Buknoy. Nasa pagkakataon na iyon, mabilis nang tumatakbo ang mga ito doon sa gilid ng palayan habang ang 4 sa mga ito pumalibot agad kay Uming. Napalingon itong si Uming doon kay Rubin at Buknoy. Mukhang kailangan niyang sundan ang mga ito dahil papalapit na ang 4 na mga lubo sa kanila. Ngunit may narinig itong si Uming na busis ng isang ibon at paghangad niya doon sa itaas ng mga ulap, may nakita siyang isang napakalaking ibon at papunta na ito sa kanilang kinaroroonan. Napapangiti itong si Uming. Ang tanging nasambit nito, "Maraming salamat, Tata Felipe. Saktong-sakto ang dating mo." At ilang sandali, biglang napatalon patras itong si Uming dahil napakabilis na inatake na ito ni Akiro. Nagtalsikan pa nga ang mga lupa at mga bato dahil sa lakas ng pag-ataking iyon nitong si Akiro. Patuloy na tumatalon itong si Uming papatras habang ang 4 na mga lubo umigpaw na din ang mga ito at papaatake na kay Uming. Habang sina Rubin at Buknoy, natataranta na itong si Rubin dahil paglingon niya, malapit na sa kanila ang 4 na mga lubo. Ang nasa kanyang isip ngayon, kailangan nilang makarating agad doon sa kanilang kubo. Malapit na din ang mag-ama doon sa kanilang kubo. Ngunit mas mabilis ang 4 na mga engkantong mga alkantar na nag-anyong lubo. Naabutan na sila nito at nakahanda na ang mga pangil ng mga ito para sagpangin at gutay-gutayin sina Rubin at Buknoy. Ngunit bago magawa ng mga alkantar ang mga ito, biglang bumulusok ng lipad ang isang napakalaking ibon at dinagit agad ang isa sa mga lubo at dinala ito sa ere. At pagkatapos, habang nasa ere, biglang nagbago ang anyo ng napakalaking ibon. Nagiging isang matandang gusgusin ito na may hawak na isang tungkod. Pagkatapos, buong lakas na hinampas sa hawak nitong tungkod ang lubo na nasa ere. Kaya nang bumagsak ang mga ito sa lupa, agad itong sumabog at nangingisay. Gulat na gulat sina Rubin sa kanilang nasaksihan. Uwi ka agad itong si Tata Felipe. "Rubin, pumasok na kayo ni Buknoy sa loob ng kubo. Ako na ang bahala sa mga demolyong ito." At pagkatapos, muling inatake ni Tata Felipe ang mga engkanto. Agad na nagpalit na ang mga ito ng anyo sa pagiging engkantong alkantar at may hawak ang mga ito ng mga latigong baging. At pagkatapos, mabilis nilang inatake ang matanda.
Mabilis naman na nakipaglaban ang matandang si Tata Felipe habang nag-uusal na ito ng mga orasyon. Habang itong si Uming, agad niyang sinuwag ang isang lubong umaatake sa kanya. Tinamaan niya ito sa katawan, kaya agad itong napatalon habang namimilipit sa sobrang sakit. Itong si Akiro, biglang nawala ito sa harapan nitong si Uming at lumipat bigla ito doon sa kanyang likuran. Dalawang magkakasunod na mga pagkalmot ang pinakawalan nito. Hindi na nagawa pa nitong si Uming na iwasan ang mga pag-ataking iyon dahil nagiging abala din ito sa pakikipaglaban doon sa tatlong mga lobo. Tumalsik itong si Uming at ramdam agad ang sakit sa kanyang mga sugat. At bago pa ito bumagsak sa lupa, agad na nakasunod na sa kanya itong si Akiro at muli siyang inatake. Tinamaan na naman itong si Uming sa kanyang katawan, kaya bumulusok ito at bumagsak doon sa mga palayan. Nagpalit na din agad itong si Uming sa kanyang tunay na anyo. Nang makatayo na itong si Uming, papalapit na itong si Akiro sa kanya at handa na itong umataking muli. Wika pa nito, "Matibay ka pa rin, Uming. Kahit na ilang beses na kitang tinamaan, nakakatayo ka pa rin. Ngunit sa gagawin kong ito sa iyo ngayon, tiyak kong magiging katapusan na ng iyong buhay." Nakita ni Uming na biglang umatake itong si Akiro at nakita niyang parang may mga ipo-ipo ang nakapalibot sa katawan. Nababali na ang mga palay ng madaanan nitong si Akiro. Habang doon sa itaas, papasugod na din sa kanya ang tatlong mga lobo. Umanda na itong si Uming. Kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan bilang engkanto. Mas lalong namumula ang mga mata nitong si Uming at ilang sandali, nag-uusal na ito ng mga orasyon na paninlang. Nang tamaan nitong si Akiro ang katawan nitong si Uming, sumabog pa nga ito dahil sa sobrang lakas. Ang kinatatayuan nitong si Uming, nagtalsikan ang mga nakatanim ng palay at ang mga putik at gumawa ito ng isang malawak na pinsala. Ngayon, sigurado na itong si Akiro na napatay na niya ang kalabang engkanto. Ngunit may isang nilalang ang biglang sumulpot sa kanyang likuran. Galing ito sa ilalim ng putikan at dalawang magkakasunod na mga paghataw gamit ang armas nito na galing sa mga buto ng hayop na asupra. Agad na tumalsik itong si Akiro sa lakas ng pagkatama na iyon. Tumilapon itong si Akiro at tumama ito doon sa mga puno ng kahoy habang nagsisigaw. At pagkatapos, umigpaw itong si Uming at inabot ng mga pagtagpas ang tatlong mga alkantar na nag-anyong lobo. Napatras man ang dalawa, pero napuruhan niya ang isa sa mga ito. Agad itong nangingisay at umuusok ang katawan. Habang itong si Tatay Felipe, nang sabay-sabay nang umaatake sa kanya ang tatlong mga engkantong alkantar, bitbit ang mga latigong baging ng mga ito. Agad itong inihampas sa lupa ang kanyang hawak na tungkod. Pagkatama nito sa lupa, agad na parang lumilindol ang buong paligid. May narinig silang ingay sa palibot na parang mga batong gumugulong galing doon sa kabundukan pababa. Lahat ng mga engkantong alkantar, nabuwal ang mga ito sa lupa at nangingisay habang umuusok ang mga katawan. Doon naman sa kubo, takot na takot ang mag-ama habang nakasilip ang mga ito doon sa butas ng mga dingding at pinapanood ang bakbakan doon sa may palayan. Kitang-kita nila ito dahil maliwanag pa ang sikat ng araw. 5:00 pa lamang ng hapon nangyayari ang labanang iyon. Ang inaalala nitong si Rubin, baka makita ng mga taong nakatira sa bukirin na iyon ang labanan at magtataka pa ang mga ito. Lalong-lalo na itong si Aling Milagros dahil medyo malapit lamang ang bahay nito sa kanilang kubo. Nang makatayo na itong si Akiro, ramdam nito agad
ang sakit sa kanyang mga tama sa katawan. Wika nito kay Uming. Panilang na mga pag-atake. Hindi ko lubos akalain na kaya mo na palang gamitin ang mga pamaraan na yan, Uming. Naisahan mo ako sa bagay na iyon. Ngunit hindi mo na ito mauulit pa. Inilibot nitong si Akiro ang kanyang paningin sa buong lugar. Nakita niyang umuusok na ang kanyang mga kasamahang mga alkantar habang nangingisay ang mga ito. Napatay na ang lahat ng kanyang mga kasama. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, sino ang isang matandang nakatayo doon sa dulo ng palayan. Naramdaman niya kanina ang napakalakas na parang paglindol at ang paggalaw ng lupa, kasabay ang mga parang sumasabog na mga ingay. Sigurado itong si Akiro na hindi si Umi ang may kagagawan noon, kundi ang matandang nasa unahan. Hindi niya ito kilala. Wala siyang ideya kung saan galing ito at bakit tinulungan ng matanda ang grupo nitong si Umi. Ngunit isa lamang ang kanyang natitiyak. Malakas ang matandang ito. Dahil sa isang pagpalo lamang ito sa lupa, agad nang nangingisay ang kanyang mga kakamping mga inkantong alkantar. Sa tingin niya ngayon, mukhang alanganin ang kanyang sitwasyon. Kailangan muna niyang umatras at mag-isip ng panibagong mga paraan para mapatay niya ang isa man sa dalawa, itong si Uming at itong si Buknoy. Muling wika nitong si Akiro. Hindi pa ito ang huling pagtatagpo natin, Uming. Ngayon, na alam ko na ang kinaroroonan ninyo, lagi na kayong mag-iingat. Maswerte ka at may tumulong sa inyo. Ngunit sa muli kong pagbabalik, papatayin ko na kayo kasama ang matandang iyan. At pagkatapos, mabilis nang tumalon itong si Akiro pasuot doon sa mga kakahuyan. Habang sinarubin, habang nanonood ang mga ito doon sa mga butas, may narinig silang tao sa labas na tinawag ang kanyang pangalan. Kilala niya ang busis nito, busis ng kanyang kaibigan na si Tasyo na nakatira doon sa gilid ng sapa. Ang agad na pumasok sa isip nitong si Rubin na baka nakikita nito ang mga nangyayaring bakbakan doon sa palayan. Mabilis nang tumayo itong si Rubin at binuksan ang pintuan. Pagkabukas nitong si Rubin, nakita niya ang mukha nitong si Tasyo na parang sobrang natatakot, namumula at humahangos. Kaya sa isip nitong si Rubin, nakita nga nito ang mga nangyayaring labanan ng mga engkanto doon sa palayan. Paano niya ito maipaliwanag sa kanyang kaibigan? Tanong agad nitong si Rubin. Bakit ka humahangos, Tasyo? Ano ba ang nangyayari sa iyo? At ano ang kailangan mo? Sagot naman itong si Tasyo. Rubin, maaari mo ba akong tulungan? Nakawala ang aking kalabaw at pinagpistahan na nito ang aking mga pananim na mga mais. Nagwawala na ito at hindi ko kayang mapigilan na mag-isa. Napabuntong hininga itong si Rubin. Ang akala pa naman niya na nakita nitong si Tasyo ang lahat ng mga nangyaring pagbakbakan ng mga engkanto doon sa palayan. Sagot nito, sige Tasyo, susunod na ako sa iyo. Pagkatapos, umalis na itong si Tasyo habang itong si Rubin muling tiningnan niya ang palayan doon sa unahan. Ang mga nawasak na mga palay at ilang mga kahon ng palayan, biglang bumalik na ang mga ito sa dati na parang walang anumang nangyayaring kaguluhan. Napayuko itong si Rubin. Napaisip ito ngayon sa kanilang buhay. Kung dati, ang iniisip lamang niya ay ang kanilang babayaran kay Aling Milagros na malaking halaga. Ngayon, biglang nagbago ang lahat. Biglang nagiging kababalaghan na ang kanilang buhay. May mga nagpapakita at pumasok ng mga engkanto at namimiligro pa ang buhay ng kanyang anak. Napatigil na lamang sa pag-iisip itong si Rubin nang magsalita na itong si Tatay Felipe.
Nakalapit na pala ang mga ito sa kanya. Nakita na din niya itong si Uming na hawak-hawak na ni Buknoy. Wika nitong si Tatay Felipe. Ruben, mukhang kailangan ng sumama ako sa inyo. Ngayon na alam na ni Akiro ang kinaroroonan ni Buknoy, hindi natitigil iyon sa paghanap ng paraan para makaatake at mapatay ang anak mo. Sasamahan ko na kayo sa lahat ng oras. Napatitig itong si Ruben sa matanda. Tama nga naman ito. Tama ang mga sinasabi nitong si Tata Felipe. Mukhang kailangan na nila ang ermitanyo para mas maprotektahan itong si Buknoy. Malapit na ang eklipse. Iyon na lamang ang kanilang hinihintay na dumating at nang tuluyan ng makabalik itong si Umi sa mundo ng mga engkanto. Ngunit ang iniisip nitong si Ruben, paano naman niya ipapaliwanag sa mga tao at mga kakilala na mayroong biglang isang matanda na siyang kasama. Kaya sinabi na niya ito kay Tata Felipe. Sagot naman ng matandang ermitanyo, "Huwag kang mag-alala, Ruben. Kaya kong gayahin ang mga anyo ng iba't ibang uri ng hayop. Magpapanggap na lamang akong aso para makakasama ninyo sa lahat ng oras. Kailangan natin na higpitan ang pagbabantay kay Buknoy dahil malakas at tusok Nabayaran mo ang na ba yung ano? engkantong si Akiro." Hanggang sa maalala nitong si Ruben ang paghingi ng tulong nitong si Tasyo. Kaya pansamantalang nagpaalam na muna ito. Iniwan na nito itong si Buknoy doon sa kanyang kubo. Kasama naman ito sina Uming at Tata Felipe. Lumipas ang mga oras. Kinagabihan, kasalukuyang nakatulog na ang batang si Buknoy. Habang sina Tata Felipe at Ruben, nag-uusap muna ang dalawa doon sa may pantawan ng kubo. Ipinaliwanag ng matanda ang kahalagahan nitong si Buknoy para makabalik itong si Umi doon sa kanilang mundo. Ang balat nito sa palad sa kamay ng bata ang tanging makapagbukas sa sagradong pintuan ng mga engkanto. At pagdating ng eklipse, gagawin na nila ang pagpasok sa mundo nila ni Umi. Ngunit makalipas lamang ang ilang minutong pag-uusap ng mga ito, agad na naramdaman nitong si Tata Felipe na may mga nilalang ang nasa paligid. Wika nito kay Ruben, "Ruben, kunin mo na ang ibinigay ko sa iyo na pamalong buhay na kahoy." Kaya nagtataka itong si Ruben. "Bakit, Tata Felipe? Aanin ko ang pamalong iyon." "Ruben, mukhang nasa paligid na naman ang mga kalaban natin. Tulad nga ng sabi ko at inasahan ko, hindi titigil ang mga ito hanggat hindi makukuha si Buknoy." At pagkatapos pumasok na ang dalawa doon sa loob ng kubo, wika naman itong si Umi, "Mukhang nandito na naman ang mga alagad ni Akiro, Tata Felipe." "Tama ka, Umi. Kailangan kong lumabas at isama ko si Ruben. Hindi talaga nagtanda ang mga alkantar na ito. Kahit na makailang bisis nang napatay natin ang kanilang mga kasamahan, ayaw pa rin tumigil. Marahil dahil sa utos ito ni Akiro. Isama ko si Ruben, Umi. Huwag mong iwanan si Buknoy. Kahit na may mga malalakas kang inilagay na mga orasyon at pangharang sa loob ng kubong ito, alam mong malakas si Akiro. Baka patibong lamang ang lahat na ito at si Buknoy talaga ang tunay nilang pakay." "Naintindihan ko, Tata Felipe. Ako nang bahalang magbabantay ni Buknoy." Ilang sandali, wikang muli nito si Tatay Felipe na kailangan na nilang lumabas. Dahan-dahan nang lumabas sina Tata Felipe at Ruben ng kubo. Pagkalabas ng dalawa, agad na nasamyo nila ang kakaibang lamig ng hangin sa labas. Ilang sandaling nakikiramdam ang dalawa. Wika nitong si Tata Felipe, "Ruben, huwag kang matakot. Malakas ang bitbit mong armas. Kahit na isang tama lamang ng armas na iyan, maaari nang ikamatay iyan ng mga
alkantar. Pag napangunahan ka ng takot, mas magiging mapanganib para sa iyo ang lahat at madisgrasya ka pa. Huwag ka lamang lumayo sa akin. Nang masanay na ang kanilang mga mata sa dilim, narinig itong si Rubin na parang nag-usal ng mga orasyon itong si Tata Felipe at makalipas pa ang ilang minuto, nakita na nila ang mga nilalang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, bukod sa mga alkantar, may mga kasamang iba't ibang uri ng mga engkanto ang mga ito. May nakita silang mga gumagapang sa lupa at papalapit na sa kanila. At bukod pa nito, may nasipat din ang dalawa na mga malalaking mga nilalang ang umaaligid din doon sa kubo na may dalang mga malalaking mga pamalo. Wika nitong si Rubin, Tata Felipe, mukhang kakaiba na ang mga nilalang na ito. Mas marami na ang mga ito at mas malalaki. Ilang sandaling nag-isip-isip itong si Tata Felipe sa tingin ng matanda. Mukhang hindi simpleng pag-atake lamang ang gagawin ng mga ito sa ngayon. Mukhang buong pwersa ang sumugod sa kanila. Kaya sa isip ng ermitanyo, mukhang dihado sila sa mga ito ngayon. Dahil sa sobrang dami, kailangan nilang makapunta doon sa kuwibang tirahan ng matanda. May mga alaga siyang nandoon na makakatulong sa kanila. Bukod pa kasi sa mga nilalang na umaligid doon sa may kubo, may naramdaman pang isang nilalang, itong si Tata Felipe, na mas malakas ang pwersa. Alam ng ermitanyo na si Akiro na ito. Wikang muli ng ermitanyo, Rubin, pumasok na muna tayo sa loob. Bilisan mo. Mukhang alanganin ngayon ang ating sitwasyon. Nang makapasok na ang mga ito, tanong agad itong si Umi na sa pagkakataon na iyon, naramdaman na din ang mga engkanto sa paligid at alam na din ito na paparating na itong si Akiro. Tata Felipe, ano na ang gagawin natin ngayon? Mukhang napapalibutan na tayo ng napakaraming mga engkanto. Umi, kailangan natin na umalis sa kubong ito. Bumalik tayo doon sa gubat. May mga alaga akong nandoon at makakatulong ang mga ito sa labanan. Napakarami ang mga engkantong nasa labas. Inutusan din ni Tata Felipe itong si Rubin na dalhin na nila ang ilan sa kanilang mga mahalagang gamit. Ginising na din itong si Rubin ang anak na si Buknoy at pagkatapos ng maihanda ang lahat, wika nitong si Tata Felipe na kailangan na nilang umalis ngayon din. Agad na nagpalit ng anyo itong si Umi galing sa anyong manok sa pagiging isang hayop na supra. At pagkatapos mabilis nang sumakay sina Rubin at Buknoy sa likod nito. At pagkatapos tumalon na ito doon sa bintana at mabilis na itong tumakbo papalayo doon sa kubo. Habang itong si Tata Felipe, agad din itong nagpalit ng anyo sa pagiging isang malaking ibon at lumipad na din ito para makalayo na doon sa lugar. Nang mapansin naman ng mga engkanto ang kanilang pag-alis, agad na nagpalit din ang mga ito ng anyo sa pagiging mga lobo at hinabol na ng mga ito ang grupo nila ni Tata Felipe. Habang ang ibang mga engkanto, mabilis nang nagpatalon-talon ang mga ito habang sumusunod sa kanila. Ang mga dambuhalang nilalang na mga batiban, mabilis nang tumakbo na din ang mga ito papasunod sa kanila. Mabilis nang tumakbo itong si Umi at ilang sandali lamang sumuot na ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Rinig na nila ang kakaibang ingay ng mga engkanto na nakasunod sa kanila, pati na rin ang mga alulong ng mga lubo. Nang makalapit na ang mga ito doon sa may kuiba na tinitirhan ni Tata Felipe, sumisipol na ang matanda at lumikha ito ng isang tunog. Ilang sandali pa ang lumipas, ang mga alaga nitong si Tata Felipe na mga sinuko, mabilis nang nagsilabasan ang mga ito galing doon sa loob ng kuiba. Nang marinig ng mga ito ang sipol ng matanda, ang mga sinuko ay ang mga engkantong alaga ng mga amaranhig.
Parang mga taong paniki ang mga ito na may mga malalapad na mga pakpak at mayroong mahabang mga matutulis na mga kuko. Matagal ng alaga ito ni Tata Felipe at katulong niyang nangangalaga doon sa mga kakahuyan. Isang buong pamilya ng mga sinuko ang kanyang alaga. 6 ang lahat ng mga ito at mababangis din tulad ng mga inkantong amarlig. Agad na lumipad ang mga ito sa ere at hinahanap ang kinaroroonan nila ni Tata Felipe. Nang mapang-abot na ang mga ito, utos agad ng ermitanyo na dalhin nila itong si Buknoy doon sa bunganga ng kuiba at bantayan nila itong mabuti. Natakot man itong si Buknoy nang makita ang pagmumukha ng mga ito. Kaya sumama na din itong si Ruben doon sa 2 sinuko. Nagpatuloy sa pag-usad sina Tata Felipe hanggang sa makarating na ang mga ito doon sa harapan ng kuiba. Huminto na ang mga ito. Nagpalit na ng anyo itong si Tata Felipe sa pagiging matanda. Dala nito at bitbit ang isang tungkod habang itong si Uming nagpalit na din ito ng anyo sa pagiging engkanto. Nagbalik na itong si Uming sa kanyang totoong anyo bilang engkanto. May hawak na armas ito na parang isang buntod pagi. Ngunit gawa ito sa mga buto ng hayop na sobra. Habang ang 4 na mga sinuko, agad na tumabi ito sa kanila at nakahanda na. Habang ang 2 nilalang na mga sinuko, binitbit nito sina Buknoy at Ruben papunta doon sa gilid ng mga batuhan sa bunganga ng kuiba. Rinig na ng mga ito ang alulong ng mga lupo at kita na din nila ang mga maliliit na mga engkanto na agad na pumalibot sa kanila. Ang iba, dahan-dahan naman na gumagapang at ang ilan nandoon nakapatong sa mga sanga ng mga punong kahoy na nakapalibot doon sa may kuiba. Habang ang mga lupo, nagbalik na ang mga ito sa anyo bilang mga alkantar. May bitbit na mga latigong baging ang mga ito at nakapalibot na din sa kanila. Habang ang mga nabuhalang mga batibat, papalapit na din ang mga ito at bitbit ang mga malalaking mga pamalo. Wika nitong si Uming. Napakarami nila, Tata Felipe. Mukhang dinala na ni Akiro ang lahat ng kanyang mga kakampi. Malapit na ang eclipse, Uming. Kaya kailangan na ni Akiro na gawin ang lahat para makuha lamang at mapatay kayo ni Buknoy. Kailangan na niyang gumawa ng malawakang pag-atake. May kinuhang dahon itong si Tata Felipe. Wikang muli ng matanda. Mukhang kailangan pa natin ng dagdag na kakampi, Uming. Napakarami na ang mga kalaban natin ngayon. Agad nitong pinatunog ang hawak na dahon. Gumawa agad ito ng isang magandang melodiya na tunog. At pagkatapos, galing doon sa mga kakahuyan, may narinig silang mga kalabog na parang may paparating na isang malaking nilalang. Hanggang sa iluwa, galing sa kakahuyan, ang isang napakalaking nilalang na parang isang agta ang huluman ng katawan. Ngunit may mga sungay ito sa ulo at may dalang isang pamalo na napapaliputan ng mga tinig. Uwi ka agad itong si Uming. Tata Felipe, tinawag mo na pala si Bugon, ang engkantong naninirahan doon sa mga batuhan. Oo, Uming. Kailangan natin ang lakas niya para makasabay tayo sa mga kalaban natin ngayon. Ilang sandali, mukhang magsisimula na ang digmaan laban sa mga engkantong ito. Papalapit na si Akiro, kaya humanda na kayo. At nang makalapit na itong si Akiro, agad itong sumigaw at utos nito sa kanyang mga kasamahan na tapusin na ang bawat makitang kasama nila ni Uming at Buknoy. Tumawa pa itong si Akiro habang nakahanda na itong umatake at wika nito kay Uming. Uming, hindi ka na matutulungan ngayon ng matandang iyan dahil kasama siya sa dadalhin ko sa impyerno. Nang marinig ito ni Tata Felipe, napanting ang tainga ng matanda. Ganon ba, engkanto?
ang ipapadala ko sa mundo ng mga dyablo. Dahil matatapos na ngayon ang buhay mo dito sa mundo ng mga tao. Wala kang karapatan na tumira dito sa daigdig na tinitirhan ng mga tao. Bumalik ka sa pinanggagalingan mong mundo. At pagkatapos, mabilis nang inihampas nitong si Tata Felipe ang kanyang hawak na tungkod sa lupa ng 3 pieces. Matapos na gawin iyon ng matanda, pakiramdam ng lahat na parang nayayanig ang buong paligid. Nabiyak ang mga lupa sa paligid doon sa kuweba. May mga nagsusulputan ng mga bagay at mabilis nang inabot ng mga ito ang mga engkanto at bawat makapitan at mapuluputan ng mga bagay agad